Pleasant morning and hello po, kumusta? Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo muli makakapag-aral ng aklat na Jesus Name. Tayo muli ay makakapag-aral ng Jesus Name above all names. It's January 29, entitled Perfect Model. Mababasa din po ito sa The Review and Herald, May 13, 1884. 1 Peter 2:21, For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. So, sa ating key text pa lang ay pinapakita na tayo tinatawagan ng Panginoon upang magsakripisyo para sa Kanya at tayo iiwan niya na bilang halimbawa sa mga sumusunod sa Kanya. At tayo din ay magiging halimbawa kung tayo ay susunod din sa Kanya. Those who talk unbelief will have a little enthusiasm when the sky is bright and everything encouraging, but when the battle goes hard, when we have to hope against hope and urge our petitions to the throne of grace through deep darkness, then the unbelieving ones will talk of the good land of Canaan, but will make prominent the dangers to be encountered. They will dwell on the strong walls and the giants that we shall meet when the language of faithful Caleb should be heard. The land is an exceeding good land. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it us. So, sa ating pag-aaral ngayon mga kapatid, kapag tayo magsasalita ng kulang sa pananampalataya, manghihina tayo. At kakaunti lang yung mga magagawa natin sa gawain ng Panginoon. Kapag nakikita natin yung ating kapaligiran na punong-puno ng biyaya, at marami tayong mga biyayang natatanggap, financially, healthy tayo, at stable tayo. Everything nagbibigay sa atin ng encourage. But, kapag sa panahon na tayo ay nahihirapan at nawala na tayo ng pag-asa, tayo ay nawawalan na lang din ng sigasig sa paggawa. Kaya ang ninanais ng Panginoon, may panahon o sa wala, nabigyan ka man ng encouragement o hindi, kailangang magpatuloy ka sa gawain. Ang biyaya ng Panginoon ay sa atin. Sasagana ito. Sa panahon na ito'y sinusubok sa iyo, kung sa panahon na sinusubok ka, kapag nananatili ka sa katapatan mo sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo ang korona ng buhay, ang pangako niyang hindi ka pababayaan. Marami mang mga kahirapan at mga trahedya o kahit buhay mo pa ang kapalit na nangyayari sa buhay mo, pero hindi niya pinapahintulot na manghina ka, kundi makaka-encountered ka ng mga dangers sa ating surroundings, pero tutulong siya sa atin to dwell on the strong walls and the giants that we shall meet. Kagaya ng katapatan ni Caleb, na siya ay nakaangkin ng biyaya sa lupain ng Kanaan. Nakarating siya sa lupang pinangako ng Panginoon. Ganon din tayo. Kapag tayo nananatili at hindi nagrereklamo sa mga gawain, mananatili sa kalooban ng Panginoon at gagawa sa kanyang kalooban, ipagkakaloob niya rin din sa atin ang makalangit na pangako. People of courage are wanted now. People who will venture something for the truth's sake. Individuals who will be sober but not gloomy and desponding. Person who will watch unto prayer, and whose prayers will be mingled with a living, active faith. We may be cheerful and even joyful. Even under temptation, our language may be that of faith and hope and courage, but no lightness, no trifling should be indulged in. No low witticism should escape our lips, for these things give Satan great advantage, and we are living in the solemn hour of the judgment, when we should afflict our souls, confess our errors, repent of our sins, and pray one for another that we may be healed. Nangangailangan ng ating Panginoon ng mga taong masigasig sa panahon ngayon. Yung mga taong naghahanap ng katotohanan at nananatiling gutom at uhaw sa katwiran ng Diyos. Bawat isa sa atin ay kailangang maging masigasig at huwag magreklamo. Punuin ang ating mga oras, ating panahon, sa pagbabantay at sa pananalangin. Ang pananalangin ito ay hahaluan ng aktibong pananampalataya na aabot sa luklukan ng langit.
at maging magalak tayo sa paggawa kahit pa nasa gitna ng tukso, ang pananampalataya natin ay lalago, ang ating pag-asa at kasigasigan ay ipapakita natin at ang ating Panginoon ay ating maluluwalhati sa ating mga labi. Mawawala ang pagrereklamo at ang pagkatamad, tayo ay mamumuhay sa oras ng kapighatian, tayo ay tutulungan ng Panginoon at tayo ay mananatiling tapat at pagsisisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at mananalangin na tayo ay kanyang pagagalingin. If we are converted, we shall no longer represent Satan by warped, one-sided characters. But in character, in words, and in actions, we shall conform to the perfect model given us in the life of Christ. Unless we follow this perfect example, evil practices will confirm us in Satan's snare. So kung tayo ay totoong nabago, hindi na tayo magiging kaanib pa ng kaaway sa pamamagitan ng pagrereklamo. But sa ating ugali, sa ating mga salita, at sa ating paggawa, ay mako-confirm po natin yung perfect model na binigay niya sa atin ang buhay ni Kristo. Kapag tayo susunod sa Kanya, ang mga evil practice ay mawawala na sa atin, na ang mga pandaraya ng kaaway ay malinaw nang makikita natin at atin itong itatakwil. We cannot afford to daily with the temper, to persist in one wrong habit, to cherish one darling sin. If we confess and forsake our sins, if we come to Jesus in penitence and humility of soul, acknowledging our inability to remove one spot or stain of sin, and relying wholly on the merits of a crucified Savior, we may expect forgiveness, for His word is pledged. He has said that He will pardon our transgressions and blot out our sins. We must dwell upon the much less love and compassion of Jesus and not upon our own unworthiness and sinfulness. So kung tayo ay sa araw-araw ay nilalabanan ng mga tukso, na nilalabanan natin ang ating mga masasamang ugali, na mawawala yung mga darling sin, ating isinuko na sa Panginoon ang lahat. At ating sinasabi, ang ating mga kasalanan ay iniwan na nga natin. At tayo lalapit kay Kristo ng may mapagpakumbaba na puso. At malalaman natin, kapag tayo lalapit sa Panginoon, kikilalanin natin na ang kasalanan talaga ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. At kailangan tayong mag-rely, kailangan tayong maiugnay, umasa sa merito ni Kristo na siyang ating tagapagligtas na namatay para sa atin. At makakatanggap tayo ng kapatawaran dahil ito'y kanyang ipinangako na kung tayo ay magsisisi at iiwan ang kasalanan, kanya itong aalisin ang kasalanan at tayo ay mamumuhay ng may kabanalan at mananagumpay gaya ni Kristo na nanagumpay siya sa cross ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, is there anything in my life preventing me from following Christ fully? May mga bagay ba sa atin ngayon sa buhay natin na naghahadlang sa atin para makasunod kay Kristo ng may katapatan, makasunod sa Kanya na tunay na pagsunod? Mga kapatid, kung ano mo pa yung mga bagay na humahadlang sa atin, kailangan na natin itong iwaksi at ang Panginoon po ang kailangan nating ilagay sa ating pag-iisip, sa ating paggawa, dahil ito po yung tunay na kabanalan. Ito po yung tunay na paggawa, yung may pananampalataya na naaayon sa Kanyang kalooban. At sa ating pag-aaral ngayon, anuman ang mga kapighatian, anuman yung mga paghihirap na ating nararanasan, tulungan tayo ng Panginoon na hindi sumuko, kundi lumaban sa katwiran. Na atin pong panghawakan ang Kanyang katotohanan at tayo mabuhay ng may kabanalan at dalisay na puso at maging successful po ang ating paggawa na maidadala natin ang mga tao sa paanan ng Panginoon at sila ay makilala din nila ang ating tagapagligtas. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.